sa All Souls Day at All Saints Day. Yung All Souls Day, All Saints Day, ang masama lang doon ay ginagawang pistahan yan eh. Inuman, sigarilyuhan, doon nagda-drugs, ginagawang holiday para magkagulo ang buong sanlibutan na gano'n. Grabe ang banat ni Pastor Apollo Akibuloy dito na ang kapistahan ng All Souls Day at All Saints Day ay ginawa daw umano para magkagulo ang buong mundo dahil nag-iinuman, nagsagawa ng pagdudruga daw. Yun ang banat ni Pastor Apollo Kibuloy. At di lang yan, sabi niya na ang panalangin ng mga Katoliko sa All Souls Day para maligtas daw ang nasa impyerno. Tradisyon lang yan sa pagrespeto sa ating mga nawalang mahal sa buhay. Okay, yung respetuhin mo yung puntod ng nanay, tatay mo, puntahan mo doon, mananalain ka doon, alalahanin mo siya. Pero pagka yan, sinabi mo, mananalangin ako para siya ay maligtas at pumunta sa langit mula sa impyerno. Yung nasa impyerno ay makapunta pa daw sa langit. Ganun na ba talaga kainosente dito si Pastor Apollo Kibuloy at yung ibang mga sekta? Pero mag-ingat dahil yung iba ay pinuputol-putol kahit pahayag ng mga pare. Kung mapakinggan, may sabi ng pare ninyo na isang exorcist, Father Winston Kabading, na ang panalangin para sa mga yumao, para sa atin, ay hindi na umano makapagbago sa eternal destiny. Kaya, ano ang kabuluhan sa pagbisita ninyo sa sementeryo at pagpamisa at panalangin, novena para sa kaluluwa? Merong bang epekto sa eternal destiny ng mga yumao ang ating panalangin? Ang sagot, walang ng effect. Yon, kung sinabi ng pare ninyo na wala ng epekto, ang panalangin, lalo na sa mga kaluluwa na nasa impyerno, sa mga kaluluwa na nasa purgatorio, at iyong sa kaluluwa na nasa langit. Ano ang kabuluhan sa ginawang pagmimisa at panalangin para sa mga kaluluwa? Ating sasagutin dito si Pastor Apollo Kibuloy sa kaniyang pahayag. Totoo ang doktrina ng simbahang Katoliko kaugnay sa impyerno. Real ang impyerno. Ito ang masakit na katotohanan na dugma na di talaga magbabago. Katoliko man o ibang sikta, lalo na mga pagano, naniniwala na may impyerno. Pero kadalasan, yung ibang mga sikta, impyerno lang at langit ang kanilang pinaniniwalaan. Para sa kanila, kahit sa Orthodox, langit at impyerno lang. Walang purgatorio. Dahil para sa kanila, ang purgatorio ay isang aral na imbento lang daw ng simbahang Katoliko at di mabasa sa Biblia. Una, tandaan natin mga kapatid na ang aral ng katotohanan ay hindi nakabatay lamang sa Biblia. We are not Bible alone. Kahit nga ang salitang Bible alone, di yan mabasa sa Biblia pero pinaniniwalaan sa ibang sikta. Pero isa sa mga tuligsan ni Pastor Apollo Kibuloy noon pa man, na itong pagdiriwang natin sa All Saints Day at All Souls Day ay nagdudulot daw ito ng kaguluhan.
Pastor, naniniwala po kayo sa All Souls Day at All Saints Day? Yung All Souls Day, All Saints Day, ang masama lang doon ay ginagawang testahan yan eh. Inuman, sigarilyuhan, doon nagda-drugs, ginagawang holiday para magkagulo ang buong sanlibutan na ganon. Yun, ginawang holiday o obligation para magkagulo daw ang sanlibutan. Una, walang turo ang simbahang Katoliko na sa holiday of obligation, lalo na sa Pitsaon o bukas mga kapatid, ay magdadrugs kayo. Pangalawa, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy na ang masama lang daw umano nitong pagdiriwang ng simbahang Katoliko sa All Souls Day at All Saints Day ay Pastor, naniniwala po kayo sa All Souls Day at All Saints Day? Yung All Souls Day, All Saints Day, ang masama lang doon ay ginagawang testahan yan eh. masama ginawang pistahan. Ang tanong, sa Biblia ba ang pagdiriwang ng kapistahan ay masama ba yan? Yun ang isa sa mga banat ni Pastor Apollo Kibuloy noon pa man. Pero alam nyo ba mga kapatid na ang kapistahan ay isang pagdiriwang upang gunitain at alalahanin ang mga mahalagang pangyayari. Mahalagang pangyayari sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin, yung tinatawag sa theology na salvation history. Inaalala natin ang buhay ng mga santo, ng mga banal. Nadeklara man ng simbahang Katoliko, dumaan man sa beatification at canonization o wala. Sila ay inaalala natin. Alam nyo ba na kahit sa lumang tipan, kahit sa panahon ng mga Hudyo, yung pagdiriwang ng kapistahan mga kapatid, halimbawa tulad sa kapistahan ng atonement, meron silang kapistahan ng tabernakulo, meron pa sila na kapistahan ng trompeta, meron pa silang kapistahan ng tinapay na walang labadura, yung tinatawag na Passover. Yun ay nagpaalala sa mga Israelita, sa kaligtasan na natanggap nila sa Diyos nang sila'y iniligtas sa pang-aalipin sa Ehipto. Kaya kung sisilipin natin ang mabasa sa Exodo Kapitulo 12, versikulo 14, at ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala at inyong ipagdiwang na pinakapista sa Panginoon na buong panahon ng inyong lahi at inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. Ano daw? Inyong ipagdiwang bilang kapistahan. At hindi lang yan. Sa Exodo Kapitulo 13, versikulo 6, 7 araw na kakain ka ng tinapay na walang libadura. At sa ikapitong araw ay magiging isang kapistahan sa Panginoon. Ano daw? Ang ikapitong araw ay magiging kapistahan sa Panginoon. Pagkatapos, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, masama ang piyesta. Pastor, naniniwala po kayo sa All Souls Day at All Saints Day? Yung All Souls Day, All Saints Day, ang masama lang doon ay ginagawang testahan yan eh. Ginawang pistahan. Tanong, kung mabasa natin sa lumang tipan na may pagdiriwang ng kapistahan, how about sa bagong tipan? Letra po, mabasa natin sa lumang tipan yung ginawang tradisyon na kapistahan sa mga Hudyo. At kung tingnan din natin silipin ang Leviticus Kapitulo 23, versikulo 2, ito'y mabasa natin.
salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila ang mga takdang kapistahan ng Panginoon na iyong itatanyag sa mga banal na pagpupulong. Ay ang mga ito nga ang aking mga takdang kapistahan. So may mga takdang kapistahan noon pa man. At maging sa bagong tipan, mga kapatid, alam niyo ba, mismo ang ating Panginoong Hesus ay, lalo na ang mahal na Birhen Maria, lalo na si San Jose, sila'y nagdiwang ng kapistahan ayon sa Juan Kapitulo 4:45. Kaya nang siya'y dumating sa Galilea, ay tinatanggap siya ng mga Galileo ng kanilang mga kita ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan. So ano daw mga kapatid? Kahit ang ating Panginoong Hesus ay naparoon sa kapistahan, nagdiwang sa kapistahan. So ibig sabihin, kung itong mga anti-kapistahan na mga sumulpot na sekta, nandun pa sa panahon ng ating Panginoong Hesus, abay, panay ang tuligsa nila. Bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay nagdiwang ng kapistahan? Kaya, yung pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy na ang pagdiriwang sa kapistahan ay mali, bunga lang yan sa kaniyang tera sa pananampalatayang Katoliko. At hindi lang yan, nag-iinuman kasi. Pastor, naniniwala po kayo sa All Souls Day at All Saints Day? Yung All Souls Day, All Saints Day, ang masama lang doon ay ginagawang testahan yan eh. Inuman, sigarilyuhan, doon nagda-drugs, ginagawang holiday para magkagulo ang buong sanlibutan na gano'n. Una, ang pagdadrugs, ang paninigarilyo, talagang masama yan at hindi yan turo ng simbahang Katoliko. Ikalawa, di naman kumo na pag nag-iinuman, masama na. Bakit? Ang Panginoong Hesus na unang ginawa niya na milagro sa Kana ay ang bino. So kung may nagda-drugs man, kasalanan yan. At sino mang nagkasala na miyembro ng simbahang Katoliko, nagkasala hindi dahil sila'y Katoliko, kundi dahil hindi sila sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Yon ang tinutukoy ni Cardinal Gibbon sa aklat na palaging ginagamit ng INC na ang pamagat ay pananampalataya ng ating mga ninuno sa pahina 30 na ang nakasulat, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nitong mga nagsasabing sila'y mga Katoliko. Di natin may ipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na maraming namumuhay sa kanila na di ayon sa utos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Dapat na ang iskandalo'y dumating, ngunit sa aba nila'y nagiging daan ang mga ito. Tinatanggap ko rin ang mga kasalanan ng mga Katolikong lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahiwalay nila mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. So sino man ang gumawa ng kasalanan, hindi dahil tinuturuan na gumawa ng kasalanan sa simbahang Katoliko, kundi dahil hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Pero tandaan natin, batay sa kasaysayan, marami ng mga makasalanang sumunod sa aral ng simbahang Katoliko at ito'y nagdala sa kanila sa kabanalan. Pero ang tanong, bakit po ba pag may piyesta, may nag-iinuman? Bawal ba pag mag-iinuman? Di naman bawal pag mag-iinuman. Ang bawal pag ang inumang ito ay nagdudulot ng kalasingan. Dahil kung sisilipin natin ang nakasulat sa Biblia, Ecclesiastico, Kapitulo 10, versikulo 19, ang kapistahan ay ginagawa sa
ikapatatawa, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay, at ang salapi ay sumagot sa lahat ng mga bagay. Yun ang mabasa natin. Pero ang ipinagbabawal, yung magiging lasing na. At di lang yan, ang tera ni Pastor Apollo Kibuloy dito, na tradisyon kasi ninyo. Ginawa niyong tradisyon yan. Ito. Sandali. Napin natin yung sabi niya na tradisyon niyo yang mga Katoliko. Bakit? Kung tradisyon ng simbahang Katoliko, ibig ba sabihin bawal yung tradisyon? Hanapin natin yon. Ang pahayag ni ito nakita ko na. Pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy about sa tradisyon. Lagyan natin ng Tradisyon lang yan audio. sa Eto. pagrespeto sa ating mga nawalang mahal sa buhay. Okay, yung respetuhin mo yung puntod ng nanay, tatay mo, puntahan mo doon, mananalain ka doon, alalahanin mo siya. Pero pagka yan, sinabi mo, mananalangin ako para siya ay maligtas at pumunta sa langit mula sa impyerno o mula sa purgatorio, wala na po yun. Naalala na lang natin ang kanilang mga naiwang alaala ng buhay. Yun na lang. Ang mga, yung, kaya... So, dito, di talaga lubos na unawaan ni Pastor Apollo Kibuloy ang self-proclaimed appointed Son of God, na yung panalangin sa mga yumao, yung mga kaluluwa daw umano na nasa impyerno para makapunta pa sa langit. Walang aral ang simbahang Katoliko. At yung sabi niya, ginawa lang yung tradisyon. Dahil alam natin mga kapatid, yung mga bagong siktang tatag lamang ng tao, anti-tradisyon ang kadalasan niyan. Di naniniwala ng tradisyon. Pero kaya, sisilipin natin ang Biblia at gagamitin natin ang King James Version kung wala bang tradisyon. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 2, New King James Version, I praise you for remembering me in everything and for holding to the tradition just I passed them on to you. So napakalinaw mga kapatid, kahit pala sa King James Version, may tradisyon. At bahagi ito sa aral na dapat tanggapin natin sa sa King James Version. Ito mabasa natin. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Therefore, brothers, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. So, kahit pala sa King James Version, makita na natin na nakasulat yung tradisyon na dapat tanggapin, maging sa salita o maging sa sulat. So, alam nyo, sa lahat ng mga Kristiyano, tanging ang Iglesia Katolika lamang ang nagpatuloy na humahawak sa apostolic tradisyon na pinaniniwalaan ng galing pa talaga sa ating mga ninuno na mga tradisyon. Yung tinatawag na oral at yung tinatawag yan na secret tradition. At yung nakasulat, yun ang scripture, ang Biblia. Na produkto sa simbahan. So, napakasagrado yung tradisyon. Dahil sa tradisyon mga kapatid, mahigpit na nagbabala si San Pablo na ingatan daw umano ang paghawak sa tradisyon. Nasa Bible yan, 2 Thessalonians chapter 3 verse 6, Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly and not after the tradition which he received of us. See? Napakalinaw ang babala ni San Pablo, mga mahal na kapatid, sa talatang ito, inutosan ni San Pablo ang mga sumasampalataya
na lumayo umano sa mga tao na lumalakad na walang kaayusan. Sino ba yung mga taong lumalakad na walang kaayusan? Yun ang hindi sumusunod sa aral. Ano yung aral na yan? Binanggit ni San Pablo sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 na walang iba yung tradisyon na mula sa mga apostol. At tandaan natin, tanging ang Iglesia Katolika lang ang merong apostolic tradisyon. Wala yan sa sikta nila ni Pastor Apollo Kibuloy, sa mga sikta na natatag sa 1990 lamang, mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit ang ibang mga sikta ay Bible alone lang at walang apostolic tradisyon. Natandaan natin, kahit ang salitang Bible alone, di rin yan mabasa sa Biblia. Pero yung sabi niya na ang panalangin daw para sa mga yumao, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, para yung nasa impyerno ay mapunta pa ng langit. Yun ba ang aral ng simbahang Katoliko na yung nasa impyerno ay makapunta pa sa langit? Di. Walang aral ang simbahang Katoliko kaugnay niyan. Balikan natin si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang sinabi. No? Anong sabi ni Pastor Apollo Kibuloy? Okay, tingnan natin ha. Eto. Tradisyon lang yan sa pagrespeto sa ating mga nawalang mahal sa buhay. Okay, yung respetuhin mo yung puntod ng nanay, tatay mo, puntahan mo doon, mananalangin ka doon, alalahanin mo siya. Pero pagka yan, sinabi mo, mananalangin ako para siya ay maligtas at pumunta sa langit mula sa impyerno o mula sa purgatorio, wala na po yun. Oh, yan, mga kapatid, no? Sinabi niya na yung nasa langit, yung nasa impyerno ay makapunta pa sa purgatorio, sa langit. So, dito makita natin na banat ng banat si Pastor Apollo Kibuloy tulad sa ibang mga tagapagtatag ng sikta, pero di talaga lubos na unawaan kung yun bang nasa impyerno ay may kaligtasan ba yan? Sa Catechism of the Catholic Church 1035, malinaw ang sinabi, the chief punishment of hell is eternal separation from God, in whom alone man can possess the life and happiness for which he was created and for which he longs. So, eternal separation. Kaya wala ng kaligtasan ang nasa impyerno. How about yung sinabi ni Father Winston Cabading, na isang exorcist, na hindi makapagbabago ang ating panalangin sa eternal destiny ng kaluluwa sa yumao? Ibig po ba sabihin wala ng kabuluhan ang ating pamisa, ang pagbisita natin sa mga libingan, at ang panalangin at novena sa mga kaluluwa? Mag-ingat kayo dahil yung ibang sikta, mahilig silang pagtsap-tsapin yung pahayag ng pare. Okay. Pwedeng yung ibang presentation, kinuha kahit na mga aklat, kinuha lang ang pahayag, pinutol na. Wala palang epekto ang prayer para sa eternal destiny ng yumao. Ang tinutukoy ni Father Winston Cabading na kahit ang nasa purgatorio, nasa eternal destiny na sila para langit. Pero, dinidelay ang pagpunta sa langit. Bakit? Napakalinaw ang sabi. Walang sino mang makapasok sa langit kahit may maliit na kasalanan. Kaya yung sinabi ni Pastor Kibuloy noon sa kanyang banat na yung panalangin ng mga kaluluwa para sa impyerno, walang kabuluhan. Talagang walang kabuluhan, hindi na yan maliligtas. Walang aral ang simbahang Katoliko na ang mga kaluluwa na nasa impyerno ay ipanalangin pa. Unang Juan, Kapitulo 5, 16, 17. Bagkus ang nasa purgatorio, makatulong pa. Pero sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, di na makatulong pa ang panalangin para sa mga yumao
lalo na sa purgatorio. Tradisyon lang yan sa pagrespeto sa ating mga nawalang mahal sa buhay. Okay, yung respetuhin mo yung puntod ng nanay, tatay mo, puntahan mo doon, mananalangin ka doon, alalahanin mo siya. Pero pagka yan, sinabi mo, mananalangin ako para siya ay maligtas at pumunta sa langit mula sa impyerno o mula sa purgatorio, wala na po yun. Yung sa purgatorio, kailangan ang ating panalangin, mga kapatid. Sa impyerno, wala na talaga yon. At di alam yan ni Pastor Apollo Kibuloy na di na pala makatulong ang panalangin at walang aral ang simbahang Katoliko na yung kahit nasa impyerno, ipanalangin pa natin. Pero kung sisilipin natin ang mabasa sa Ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, versikulo 43-45, ito ang ating mabasa. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umaabot ng halagang 4 na librang pilak at pinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na, dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat na namamatay ay nananatiling makadiyos, ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang nagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. So may paghandog para sa mga yumao. Maraming salamat po sa suporta ni Sis Min. No? May paghandog para sa mga yumao. At may panalangin para sa kanila. Pero ang problema, alam niyo, itong aklat ng Ikalawang Makabyo, mga kapatid, nasa King James Version ito 1611. At may dekreto pa ang nagpublish ng King James Version noon na di dapat galawin ito. May punishment na imprisonment ang sino man natatanggal sa tinatawag nilang apocryphal books. Nasa aklat yan na ang pamagat How We Got Our Bible by Ralph Early sa page 32. In fact, one of the men who produced the King James Version became Archbishop of Canterbury and issued a decree that anyone who published the King James Version without Apocrypha should be imprisoned for a year. Imagine, sa King James Version 1611, ginamit natin ito, mga kapatid, dahil ayaw kasi nila etong mabasa sa Ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, 43-45, dahil para sa kanila, dinagdagan ng simbahang Katoliko ang Biblia. Excuse me po. Dapat alam ninyo na ang King James Version noong 1611, kasama na yung Deuterocanon na tinatawag ninyong Apocryphal books. At sabi ng Archbishop of Canterbury, anyone who published the King James Version without Apocrypha should be in prison for a year. Ang tanong, dahil palagi nating marinig sa mga anti-Catholic na sinasabi, dinagdagan nila ang nakasulat sa Biblia, ang mga aklat sa Biblia. Hindi. Sila ang kumuha sa mga nakasulat na against para sa kanilang doktrina. Kailan yan? Balikan natin ang aklat. How We Got Our Bible by Ralph Early. Ito ang mabasa natin. The British Foreign Bible Society, which voted in 1827 not to use any of its funds in publishing the Apocrypha. From that time, most copies of the King James Version omitted these books. See? Yung marinig ninyo sa ibang mga pastor, ang Katoliko ang nagdagdag. Pero ang mga Protestante pala ang nagtanggal kailan? 1827. Kaya dalawang uri ang King James Version, mga kapatid. May King James Version sa 1611 hanggang ngayon. Meron pa yang Apocryphal books. Mabasa pa yan ay Ikalawang Makabyo, Kapitulo 12,
5. At may King James Version na resulta sa 1827 sa British Foreign Bible Society at wala na yung apocryphal books. Pero hindi nila matanggal. Dahil para sa kanila, wala nang kabuluhan na ipanalangin pa yung yumao. Wala bang mabasa sa Biblia na si San Pablo ay nanalangin sa yumao? Meron. Kung silipin natin sa 2 Timoteo Kapitulo 1, 16, 18, sabi ni San Pablo, I pray that the Lord will be kind to the family of Onesiporos. He often stirred me up and wasn't ashamed of me when I was put in jail. Then, after he arrived in Rome, he searched everywhere until he found me. I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiporos on the day of judgment. You know how much he helped me in Ephesus. Anong sabi ni San Pablo? Malinaw sa talata. Sabi niya, I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiporos on the day of judgment. Ang day of judgment natin mga Katoliko, di lang yan sa general judgment. Meron tayong tinatawag particular judgment Hebreo 9:27. Pero sasabihin nila, may mabasa na sinabi at binanggit ni San Pablo na I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiporos on the day of judgment. Pero saan diyan? Na si Onesiporos patay na. Di sisilipin natin ang pahayag ng mga Bible scholars. Ito ang pahayag ng Bible scholars. Onesiporos is unknown. He must have been a member of the church at Ephesus, where his family still resided. The expression of St. Paul conveys the impression that this generous person was dead at the time he wrote. See? Ano daw? Si Onesiporos patay na nang isulat ni San Pablo. Eto, anong sabi ni San Pablo? I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiporos on the day of judgment. Kaya yung panalangin sa yumao, noon pa man mga kapatid, ay malinaw-malinaw ginawa na sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Kahit pa sa lumang tipan, kung alanin natin ang nakasulat sa Ecclesiastico 7:33, magmagandang loob ka sa mga buhay at huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. Ano daw? Hindi lang sa mga buhay, kundi pati na sa tulong sa mga patay. Kaya, kung gusto ang ibang mga nasa ibang sikta mga kapatid, na dapat letra por letra mabasa, ang di mabasa sa Biblia, di na dapat paniwalaan. Ngayon, letra por letra yan mabasa, na huwag ipagkait ang tulong sa mga patay. So ayan po mga ka-Queers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral, at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin, and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.